Nagsimula ang movie kung saan ay nakatali si Wednesday sa basement kasama ang nakakatakot na mga manika at ipinakita ang nakaraan kung saan ay pinag-aralan niya ang kanyang psychic ability sa pamamagitan ng Buddhist spellbook at pagkatapos ay inisip niya ang kanyang hinahangaang kriminal sa Kansas City nung bata pa lang siya at upang mahanap niya ay kailangan niya ng isang bagay mula sa mga krimen nito at ang isa sa mga biktima nito ay may hawak na bowling ball at dahil dito ay nalaman na niya kung nasaan ang kriminal, kinabukasan ay bumili siya ng plane ticket upang mapuntahan niya ito at kinapkapan siya ng mga security guard kung saan ay pinaglalabas niya ang iba't ibang mga sandata na itinago niya sa kanyang damit at nang makita na niya ang kriminal ay ginamit niya ang isang taser, ngunit bigla naman siyang nawala ng malay at nagising na lang siyang nakagapos sa basement ng scalper upang biktimahin siya nito. Pagkatapos ay ipinakita ng kriminal ang kamukhang manika ni Wednesday at koleksyon pala niya ang mga ito bilang alaala sa kanyang mga nagiging biktima at bago niya magawa ng masama si Wednesday ay bigla siyang inatake ni Thing kaya't nagawang makawala ni Wednesday at pagkatapos ay kinalbo niya ng scalpel ang kriminal at dinala niya ito sa mga pulis at habang papunta sa Nevermore ay nalaman niya na may kapangyarihan pala ng kidlat ang kanyang kapatid na si Pugsley. Samantala habang kinukuhanan ng isang detective ang isang babaeng may kalaguyo ay inatake siya ng mga uwak kaya't agad niyang itinawag sa kanyang cellphone ang kanyang nalaman at sinabi din niya kung nasaan ang ebidensya kung di siya makakaligtas. At pagkatapos ay pinatay na siya ng mga uwak, samantala ay nakarating na sila Wednesday sa Nevermore, at nakilala nila doon ang bagong principal na si Barry Dort. At pagkarating niya sa kanyang kwarto ay binigyan niya ng regalo si Enid na nakuha niya sa kriminal, at muntik na siyang tamaan ng isang pana na may picture, kaya't nalaman niya na may sumusubaybay pala sa kanya doon, at sinubukan niya ang kanyang psychic power, ngunit hindi naman niya malaman kung sino ito, at nag-alala si Enid nang makita ang kanyang itim na luha, ngunit sinabi niya na wala lang ito, pagkatapos ay nakita niya na kinuha ng mga pulis ang bangkay ni Carl na itinapon sa kakahuyan, at matapos niyang itulak si Galpin ay sinabi nito na kaibigan ko si Carl, at may kaso kaming iniimbestigahan bago siya mapatay, at may nalaman pala si Carl na makakaapekto sa mga outcast, at kahit na prinotektahan ni Galpin ang kanyang anak na halimaw ay hindi pa din siya pinagtiwalaan ni Wednesday, kinagabihan ay pinadalan siya ni Xavier ng isang regalo na may larawan ng uwak sa lapida, at kumbinsido si Xavier na may kinalaman ito kay Wednesday, at sa tulong ni Thing ay nalaman niya na ninakaw ng stalker ang kanyang manuscript, kaya't agad siyang pumunta sa ceremony ng Founder's Pyre, at nang sindihan na ng Principal ang pyre, ay agad na niyang itinakas ang manuscript mula sa loob ng pyre, at pinalipad na ng mga estudyante ang pyre na hugis ibon sa pamamagitan ng kanilang telekinesis power, at pagkatapos ay sinunog ni Wednesday ang kanyang painting upang tapusin na ang kanyang kasikatan sa eskwelahan, samantala sa kakahuyan ay bumagsak si Pugsley sa isang punong kahoy, at lumabas sa kanyang kamay ang isang napakalakas na kuryente, kaya't nabuhay ang isang bangkay na nakalibing doon, samantala ay nakita ni Wednesday sa kanyang pangitain ang libingan ni Enid, at pagkatapos ay inatake siya nito at sinabing dahil sayo kaya ako namatay, at nang magising na siya ay nakita siya nila Enid. Nang magising si Wednesday mula sa kanyang pangitain ay nag-alala ang kanyang ina na si Morticia sa kanyang psychic power, pagkatapos ay nakita niya na pinatay ang pulis na kasamahan ni Carl, at laking gulat niya nang biglang may naglabasan ng mga uwak sa bibig nito, at nakita niya ang kaparehong uwak na nakita niya sa kanyang pangitain, at sa painting ni Xavier, pagkatapos ay hinuli siya ni Sheriff Santiago at tinulungan siyang makalabas ng kanyang ama na si Gomez, kinabukasan ay ipinakita ni Pugsley ang zombie sa kanyang kaklase na si Eugene, at sinabi ni Eugene na ito ang batang lalaki si Slurp na mula sa Skull Tree, at nabuhay siya ni Pugsley dahil sa kanyang kuryente. Samantala ay nagpunta si Wednesday kay Barry at Dr. Orloff upang malaman niya kung sino ang estudyante na nasa likod ng uwak na kanyang nakita, at dahil wala siyang nakuhang sagot ay nagpunta siya sa psychiatric hospital upang dalawin si Tyler, at hindi man lang nalungkot si Tyler nang malaman niya na pinatay ang kanyang ama, at nang biglang mag-transform si Tyler ay pinigilan siya ng guard sa pamamagitan ng collar sa kanyang leeg, samantala ay nalaman nila Pugsley na nakawala si Swerve, at pagka-uwi ni Wednesday ay nalaman niya na nakalock si Thing sa loob ng trunk, at nang pawalan niya ito ay nalaman niya na dinukot si Enid, at sinabi sa kanya sa cellphone ng kanyang stalker na may 30 minutes ka na lang upang mahanap mo ang iyong kaibigan, at nang makita niya ang mga nakagapos na sila Enid at Bruno sa tower ay unti-unti nang bumaba ang mga patalim sa mga ito, at dahil na-solve na ni Wednesday ang bugtong na sinabi ng stalker, kaya't hindi na sumaksak ang mga patalim kila Enid, at pagkatapos ay biglang lumabas na ang kanyang stalker na si Agnes na may invisibility power.
At pinagsuspetsahan niya na maaaring may kinalaman si Agnes sa pagpatay kay Galpin, ngunit sinabi ni Agnes na wala akong kinalaman dyan, dahil ang gusto ko lang ay ang makipagkaibigan sa iyo. Samantala sa gitna ng gabi habang umuulan sa kagubatan ng Nevermore, ay nakasagasa si Dave ng isang taong tumatawid sa daan, at nang tingnan ay nakita niya na nawala na ang taong iyon, at paglingon niya ay bigla siyang inatake at kinain ng zombie na si Swerve.